Okay, welcome back mga ka-ASBP. Welcome back sa aking panibagong video. Ngayon, ang tatalakayin talaga yun. Ngayon, ang i-share ko sa inyo sa video ko na to ay yung ginagamit ko dito na kuryente. Hindi ako gumagamit ng ano dito, ng Iselco o kaya Meralco. Ang ginagamit ko po dito ay solar. Solar po na maliit. Ito po, papakita ko po sa inyo yung solar. Ito po, maliit lang po yung solar ko. Mga 25 watts lang po yan. Watts pinagtsatsagaan ko habang wala pang mas malaking solar. Maganda sana yung kahit lang, isang 100 watts lang, ayos na. Kaso mahal yun mga 2,000 siguro. Tapos ito yung wire nyo, punta doon sa loob ng aking simpleng tirahan. Tirahan na parang CR lang. Ito, ipapakita ko pala sa inyo, maiba tayo ng usapan. Dito kahapon nagbudbud ako ng dito, mga buto ng saluyot. Dito buto ng saluyot. Ito kahapon lang. Tapos kanina binunutan ko ng mga damo para syempre para hindi maisturbo yung pagtubo ng saluyot. Bari pangalawang araw ngayon. Tingnan natin kung magandang pagtubo. Subaybayan nyo mga ka-ASBP. Subaybayan nyo kung maganda yung tubo ng binudbud kong mga buto ng saluyot dito. Sigurado marami yung pag nagtubo. Tsaka dito pa. Tsaka dito rin, may binudbud din akong dito. Maraming buto ng saluyot. Ito dito. Sa banda dito. Ayan. Mga ilang linggo siguro bago tumubo yung mga yon. Sige, tutuloy natin yung topic natin na yung pinagkukunan ko ng dito ng kuryente ko. Ayan, pasok tayo sa ito naman pala yung pinag-i-stackan ko ng tubig kasi wala akong gripo dito, wala akong poso dito. Papakita ko sa inyo mamaya. Pakita ko sa inyo kung ano yung ginagamit ko. Hindi poso yung ginagamit ko Ito. Magano tayo dito pala. Ito, nadaanan na natin to, kaya papakita ko na sa inyo. Ito. Nadaanan natin, kaya papakita ko na sa inyo. Yung butas ng CR na ginagawa ko, hindi ko pa matuloy-tuloy. Sa susunod pa siguro na araw to matutuloy to. Butas ng CR yan. Simple lang, gagawin kong simple lang yan. Siyempre dito tayo sa bukid, kaya lahat simple pero masaya, di ba? Simple pero masaya yan. Tingnan yung bunga ng mga saging ko. Nawala na, tuloy tayo sa topic natin na yung kuryente, yung ginagamit kong kuryente. Tsaka yung pa di ba? Saging. Sarap yan pag nahinog. Ito. Ito pa apat na puno, meron siyang bunga. Ayan Ito yung pinakaunang bunga niya na dati. Kaya ito yung mauunang mahihinog yan. Pasok tayo sa aking
Tsaka dito, ano naman. Dito yung ginagamit kong lutuan, ayan kahoy Ito yung ginawa kong lutuan ng kahoy semento. Tapos yung mga kakalat lang dyan yung sa ilalim ng lababo ko yung panggatong. Tsaka kung naubusan ako ng panggatong at tsaka meron akong pambili ng gas, ito yung ginagamit kong panggas di ba? Kahit pa paano may konting ginagamit panggas, di ba? Napasok na tayo dito sa nakitahanan men. Ngayon, dahil solar po ang ginagamit ko dito, yun po kasing solar ko ang output nun mga 21 volt. Pag mataas yata, umaabot yata ng 24 volt yun 23 volt. Kaya ang ginagawa ko, bumili ako ng pyesa, di ba? Simpleng bahay pero tingnan mo naman, medyo high-tech yung gamit ko. Medyo high-tech. Yabang. Ito yung gamit ko kasi kapag hindi mo lilagyan nito, masisira yung mga gagamitin mong gagamitin mong mga gadget o kung ano-anong hindi mo magagamit yung solar pagka hindi mo lilagyan ng ganito Ito binilang ko ng ganito Pag wala to, masisira yung gagamitin mong Ito binilang ko ng ganito. Tawag dito, kumbaga pinaka-regulator ko to. Regulator po ng voltahe. Para kahit 23 volt, para kahit mataas yung voltahe niya, mapapanatili pa rin yung kahit mataas yung pumapasok na voltahe niya, mapapanatili pa rin, hindi mag-iiba yung lumalabas na hindi tumataas yung lumalabas na kuryente niya. Kung halimbawa kung halimbawa yung output nito, bali 12 volt ang output nito 14 volt pala, 14 volt ang output nito. Kaya kahit 14 pataas yung pumapasok sa kanya na voltahe, siyempre dahil sa solar nga, paiba-iba yan. Lalo na kung malakas yung araw, mas mataas na naman yan, 24 volt yung lalabas yung magiging output ng solar, nung manggagaling sa solar. Tapos pag pumasok dito yung 24 volt, yung mataas na voltahe, ang lalabas dito syempre 14 volt pa rin, kasi itong ang linagay ko na pyesa nakalimit lang siya sa 14 volt, parang regulator ba, kahit tumaas i-regulate niya sa 14 volt pa rin. Kaya ito ginagamit ko sa 14 volt, ginagamit ko sa 14 volt, ginagamit ko pang supply sa madilim. Ito sa makina ko ng ito. Ayan. Ito sa makina ko na pang sip-sip ng tubig dito sa tubo na to. Kasi itong tubo na to dating dating tubo ng poso to. Ngayon tinanggal na yung poso. Ang ginawa ko na lang, may makina ako dito, pinangsisip-sip ko ng tubig papunta sa labas. Doon sa pinakita ko sa inyong drum na malalaki, doon ko pinupunta sa dalawang malaking drum. Ito ang sinusupply ko, 14 volt. Ayan. Kaya dapat may ganito talaga, kasi pag walang ganito, 23 volt yung papasok dito sa makina na to, maliit ang makina na to, sira ang makina. Kaya may regulator. Tsaka nilagyan ko po ng ganito, nilagyan ko din po ng ganito ng USB 5 volt USB power supply.
para pag chargean ko ng kung ano-anong gadget, pag charge ko ng cellphone, ito. Pag chargean ko ng cellphone, ayan oh. Ayan. Ayan. Pag charge ko ng cellphone at kung ano-anong pwedeng i-charge dito na pang 5 volt yung kailangan na power supply. Ito. Pinangsusupply ko din ng ayan oh. Oop. Ayan, radyo ko, pinangsusupply ko din ng radyo ko. Para may FM ako, kaya balita. Pagka hindi naman boring, di ba? Para hindi boring pagka ano. Pagka minsan, para pangtanggal ng boring. Tsaka ano pa ba? Nilagyan ko ng LED nyo para ma-read niya yung voltahe. 14.4 volt yung lumalabas dito sa ano na to, regulator na to. Ngayon, pero itong USB na to, 5 volt ang lumalabas dito. Kaya mali nga lang yung nilagyan ko ng ano. Ito yung nare-read niya na 14.4 volt yung lumalabas dito. Ngayon, ito 5 volt, pinangsusupply ko ng kung ano-ano na kahit anong 5 volt na gadget, di ba? Radyo, cellphone, flashlight, camera, pwede. Basta 5 volt. Di ba? Simpleng bahay lang pero may pagka high-tech, medyo high-tech ng konti. Ayan o. Tapos may battery ako dito. China-charge ko. Okay, china-charge ko. 12 volt battery. Tapos may konting inverter ako dito na pang 25 volt lang yata. Napakaliit. Akala ko malaki dati ito nung binili ko eh. Nung pagtingin ko na ganyan, napakaliit lang pala. 20, nakalagay dito 220 watts pero 25, parang 25 watts lang yata eh. Kaya ang ginagamit ko niyan na pag ano, pag supply ko sa electric pan na China na electric pan, yung ano, maliit lang. Ayun oh. Ayan oh. Electric pan. Tapos pinang-supply ko sa ilaw, ito, ilaw na to. Ayan. Ayan. Ito yung mga ano ko, wirings. Ayan. Ito yung makina ko pang sipsip ng tubig dito. 'Di ba? Hindi na kailangan ng bomba, hindi ka na mapapagod. Kailangan lang ng araw. Kahit mahina yung araw, gumagana 'to eh. Pero dahil maliit itong bomba na 'to, itong makina na 'to, pang mahigit 1 oras yata mapupuno niya yung drum. Ito yung hose niya. Papunta doon sa labas. Ayun oh. Yun, punta natin sa labas. Ito. Yung galing sa loob na pangsipsip ko ng tubig, dito ko nila ini-stack sa dalawang drum na to. Ito. Ayan oh. Oh, di ba? Ayan. Yan, pagka sinuplayan ko yung makina na yon, syempre, matik. Lalabas yung tubig dito. At saka yung ano ko dito, automatic na din yung nilagay ko dito eh. Ito. Automatic na din yung nilagay ko dito na parang labasan ng tubig na kapag napuno na to, pag napuno to, matik, parang may mechanical kasi sa loob nito eh. Pag napuno, magsasara yung labasan ng tubig, kaya titigil yung paglabas ng tubig. Tsaka yung makina ko automatic din. Pagka tumigil yung paglabas ng tubig dito, yung makina ko dun sa loob na maliit, automatic, mag-stop din yun. Automatic din kasi yung ano ko na yun eh. Yung ano na yun. Makina ko na yun. Pag na-sense niya na nagsarado na yung ano to, pag na-sense niya na hindi na lumalabas yung tubig dito, titigil na din yun. Yung makina na yun. Ayan o. Diba?
Oh, para kahit iniwang ko umaandar, hindi siya mag-overflow, di ba? Hindi siya mag-overflow. Di ba? Ayaw mga kamatis ko. Marami ng bungan. Ang bagal. Ang tagal huminog. Kamatis. Tapos, may tinan mo kung kamote dito. Kamote, di ba? Puro gulay. Puro gulay. Puro gulay ang ano ko. Ulam ko dito. Tapos sa susunod siguro mag-ano din ako ng alagaan ng ano dito. Ng manok. Kaya kung manok o kaya pato. Para may kuhanan tayo ng itlog. At hindi lang itlog, para may karne din na ulamin minsan-minsan, di ba? Mag-alaga tayo ng manok dito. Di ba? Ayan. Bukid yung sa paligid ko. Ayan po. So na-share ko na sa inyo yung ginagamit ko dito na kuryente. Kuryente galing sa araw kasi solar nga din. Kasi solar. May mga buko pa tayo dito, di ba? Pagka ito, malilit na buko. Ayan matamis yung bunga nito eh. Matamis yung nito eh, yung pag nagbunga to, maliliit siya pero yung tubig niya, yung sabaw niya, matamis. Kaya naubos ko na yung 4 diyan, no. Yung saluhit doon, subaybayan natin kung maganda yung pagtubo. Tsaka dito. May saging pa doon, no. Sana nga kung may fish pan pa doon, maganda doon eh. Kahit maliit lang na fish pan para kuhanan ng ng isda na ulam, di ba? Sige, hanggang dito lang yung vlog natin. Mga kaibigan. Bye-bye.